Magandang araw po ngayon ng Bisperas sa kapistahan ng ating Pitakasi, ating patron, Lolo Uwing, Lolong Lolo, Tatay na Tatay, Ama na Ama nating lahat. Napaka-intimate ang ating pong tawag. Actually, si Jesus Christ, napaka malapit sa buhay natin, sa buhay ng mananampalatayang ating Panginoon, ang ating maliligtas, dahil ramdam natin ang kanyang presensya. Ramdam ba ninyo ang presensya ng Panginoon? Kaya ang tawag lang natin, sa tawag lamang ng Lolo Uwing, ay Lolong Lolo talaga natin. Tatay na Tatay. Kaya nung mabasa ko po yung binigay ni Father Richie ng tema, Lolo Uwing, tanglaw ng malalakbay sa pag-asa sa taon ng panalangin, ay talagang tamang-tama po na tayo po'y tinatanglawan. Siya po talagang the light of the world, the light of the nations. Sa pagsilang pa lamang siya'y kinikilala na bilang tanglaw ng buong mundo, di ba? Sa kanyang birthday, siya ang liwanag ng daigdig, at lumiliwanag ang ating buhay dahil meron tayong Kristo, meron tayong tatay, meron tayong lolo. Actually, may lolo pa tayo, grandfather natin, ang papa ni Jesus Christ, pero siya mismo taglay niya ang katangian ng Ama. Kaya siya sa kanyang presensya sa atin ay amang-ama na rin sa atin. At higit pa sa Ama, para na rin siyang ina na kayang magmalasakit, parang nanay na may malasakit sa kanyang mga anak. Kaya nga po, tayo'y ginaganahan tayo sa pagkarinig natin ng Ebanghelyo sa ngayon. Actually, kaya nga tayo ay kahit na maraming mga tukso na makamundo na dapat nating gawin ngayong araw nito, ngayong oras na ito, ay hindi tayo nagpapatinag. Pag panahon ng pagsimba, parang hindi kompleto ang buhay natin pag hindi natin nakakapiling ating Panginoon sa Eucharistia, dahil dito sa kanyang mga sinabi, sa kanyang buhay, ay kita-kita natin na may pag-asa tayo, na sa ating mga dasal, sa ating mga sakripisyo, sa ating pagharap sa mga pagsubok, mayroong patutunguhan. Kaya tama pong sinasabi na ating Panginoon. Siyempre, si Pedro naninigurado. Tayo ay sigurista tayo Panginoon, paano naman kami? Ano bang mapapala namin sa aming pagsusunod sa iyo? Pero kaya ating Panginoon naman alam naman niya ang tao. Tayo mga tao, insecure tayo Kaya talagang sa salita ay hindi siya nagkukulang sa kanyang pananalita, sa kanyang mga mensahe na may pag-asa. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat. Tingnan mo naman, let's be human. Human as we are. Gusto natin makasigurado Kaya ang Panginoon naman at talagang alam niya na tayo'y sigurista, na tayo'y insecure. Kaya sinabi niya, nilatag niya lahat.
ang dahilan kung bakit dapat tayo aasa at dapat tayo ay patuloy sa panalangin, patuloy sa paglalakbay ng may pag-asa, patuloy sa paglalakbay sa ating panalangin, at huwag tayong matinag kahit may bagyo man, kahit may unos man, kahit may pagsubok man, may problema sa buhay. Hindi lamang sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya rito, ang sino mang mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, tatanggap makasandang ibayo sa buhay na ito. Alam po ninyo, sabi ng tatay ko, kasi nung sabihin niya na ako'y magpapari, na ako'y pumasok sa seminaryo, sabi ko, paano kaya ako pag nagpari na ako, ay nag-iisa lang akong lalaki sa aming pamilya, ay paano daw, sabi ng mga kapitbahay ko, paano daw dumami ang aming lahi? Sabi ng tatay ko, wag kang what's this? Don't be sorry. Don't worry. Dahil ang buhay natin hindi lamang dito sa lupa. Ang pamilya natin dito sa lupa, pansamantala lang. Ang tunay na pamilya ay ang Diyos mo, ang Ama, tayong lahat magkapamilya. Mga ganung mga encouragement na sinasabi. Kaya totoo nga naman, kahit anong sasabihin natin dito sa lupa, kahit anumang pagsisikap natin na maging masaya sa lupa, ay hindi po ito lahat sa lahat. Hindi po tayo walang kontento. We are not contented with life in this world. Nasubukan ko po yan kasi bago ako tumuloy sa theology, nagtrabaho muna ako. Talagang gusto kong subukan muna na kumita. Gusto kong magiging katulad ng iba. Professional naman ako pwede akong magtrabaho So sinubukan ko for 2.5 years. Pero doon ko po napatunayan na ang saya at tuwa talaga natin ay hindi yung tawag ng mundo, kundi ang tawag ng Diyos. Pag alam mong tinawag ka at hindi mo sinunod yon, hindi po kayo matutuwa. Hindi po nagiging vacuum, nagiging empty yung buhay mo habang ikay gumagawa ng ginagawa mo na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito ko naalala yung sinabi ni Saint Agustin, di ba? The famous Saint Agustin, sabi niya, sinubukan niya ang mundo, lahat ng sarap ng mundo tinikman niya, pero it was empty. Wala siyang saya at tuwa na natagpuan doon. And he realized in the end na ang tunay na tuwa at saya is when he acknowledged Jesus Christ, when he found Jesus. My heart was restless until it rests in Jesus. Parang ganun ang buhay natin Kaya nga po, hindi lang sa salita, we are being assured by Jesus, we are also being assured by Jesus by His life of sacrifice, His life of the cross, yung kanyang pagtanggap sa Kalbaryo. Pwede naman niyang tanggihan yun Pwede niyang labanan yun with all His power, with all His capability of fighting against His opponents. But here, Jesus Christ, nakikita natin yung kanyang paghiga, yung kanyang pagbuwis na kanyang buhay ay isang magandang pampalakas sa atin na sa lahat ng mga pagsubok natin, sa lahat ng pighati ng buhay natin, bagyo man, unos man, baha man, hindi tayo matitinag because we know that Christ is always with us sa lahat ng pagsubok sa buhay, sa lahat ng pighati sa buhay. Kaya yung cross natin, mahalaga po yun Yung sinasabi nilang, bakit kayo ay mga Kristiyano, Katoliko, ay laging may cross?
nakahiga pa si Jesus, parang nag-i-enjoy pa kayo. Nakahiga siya, nakapako sa krus, nasa gitna pa ng inyong simbahan, ang altar ninyo. Bakit niyo ginagawa yun? Kayo ba'y sadista? Abay, hindi maintindihan yung lalim na kahulugan ng ginawa ni Jesus Christ. No, hindi na sa salita. Kulang pong salita eh. Kaya gusto ni Jesus Christ patunayan mismo sa kilos, sa gawa, sa buhay, yung sakripisyo mo. Pag sinasabi mong mahal kita, sinasabi mong salita lamang, ngunit wala kang pagsisikap, wala kang ginawang efforts para patunayan mo na nagmamahal ka, tinutulungan yung tao, binibigyan mo siya ng pag-asa, ay hindi po nagiging kapaniwala. But Jesus Christ is really an assurance, yung hindi lamang sa salita, pinatunayan niya that we will succeed. Ang tagumpay natin, matamo natin because of the cross. Yung sakripisyo natin, lahat ng mga pagsubok natin, daan lamang sa tagumpay. Kaya may pag-asa ang buhay natin.